magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Amen. So, kung ano nga ba ang topic natin ngayon? So, ang ating topic ay patungkol sa finding strength in weakness. Amen. So, tunay nga na sa paglalakbay natin kasama ang Diyos, hindi natin maiiwasan humarap sa mga pagsubok. Tama po ba? Amen. At kung minsan, kapag humaharap tayo sa pagsubok, we find ourselves thinking, bakit kung kailan pa ako sumunod sa Panginoon, parang mas humirap pa ang buhay ko. Pero, mahalagang malaman natin na ang mga kahinaan at pagsubok na ito ay may kahalagahan sa buhay nating Kristiyano. Amen. Ang mga ito ay nagiging daan upang mapalalim ang ating pananampalataya. Matuto tayong umasa sa Diyos at makilala o makita pa natin ang kanyang tunay na lakas sa buhay natin. Amen. So, bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Amen. Hallelujah, Lord God. Father God in heaven, maraming salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na kami, Panginoon, ay marinig namin, Panginoon, ang voice mo, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Patuloy nga namin, Panginoon, hinihingi, Panginoon, ang anointing power mo, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, na ang mga salita mo lamang, Panginoon, ang aming mapakinggan, Lord God, at ang iyong wisdom, Panginoon, ang patuloy na sumaakin, Panginoon, sa aming lahat, Lord God, ng mga salita mo, Panginoon, ay aming maunawaan, Lord God, mapamuhay namin, Panginoon, at Lord God, tunay nga, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang tunay na aming patuloy na aasahan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya nga, Lord God, ikaw nga, Panginoon, ang siyang kumilos, Panginoon, sa gawain ito, Lord God, ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-touch, Panginoon, ng aming mga puso sa umagang ito. Amen, Lord God. Ito lamang po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. So, dako po tayo sa ating key verse. Amen. Dito po sa 2 Corinthians 12, verse 7 to 9. Sabi po dito, ngunit upang hindi ako may magyabang sa dami ng kamangha-manghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. Amen. Throughout this passage, mababasa natin na si Apostol Pablo is on fire sa paglilingkod sa Panginoon. Pero mababasa din natin na binigyan siya ng kapansanan sa kanyang katawan o hinayaan ng Lord na magkaroon siya nito. Bakit nga ba? At mababasa nga rin natin na ang sabi sa kanya ng Panginoon na mababasa nga natin na throughout this passage na sa paglilingkod niya sa Panginoon na nagkaroon siya ng kapansanan no karamdaman sa katawan. Kaya ganoon din tayo sa ating mga buhay Kristiyano kung minsan o madalas nararanasan din natin ito sa ating buhay. Na habang mas tayo nag-aapoy o nagpe-persevere sa paglapit o paglingkod sa Panginoon, ganoon din naman pinapaulanan tayo ni Satanas ng mga pagsubok. Amen. Kaya minsan tinatanong natin sa Panginoon, bakit kung kailan ako naglilingkod sa iyo, Panginoon, mas lalo akong nahihirapan o nagiging mahina? Pero tuloy po natin. Sabi po dito, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Amen. Yes. So, bababasa po natin, sabi dito, 3 beses. Pansin niyo po siguro, sobrang lala nung karamdaman o yung nararamdaman ni Apostol Pablo. Kaya kung gano'n na lang yung grabing pakiusap niya sa Panginoon na alisin yung karamdaman niya. Ngunit, mababasa natin na ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen. Madalas po, nakakaranas tayo ng mga sitwasyon o pagsubok na kung minsan di natin maintindihan kung bakit inalaw ng Panginoon na mangyari sa atin sa kabila ng paglilingkod natin sa Kanya. Hindi natin nauunawaan na ang mga ito ay hinahayaan ng Lord na mangyari sa atin dahil ito ay may plano o purpose sa buhay natin o dahil may gusto palang ipakita ang Panginoon sa atin. Kasi po, kung minsan, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ang nagiging source ng ating lakas at talino ay ang ating sarili. Nakakalimutan natin na ang tunay na lakas at talino ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya pala, hinahayaan tayo ng Panginoon na dumaan sa mga pagsubok at kahinaan na yan dahil gusto niya ipakita sa atin kung sino talaga siya at kung ano ang kanya
pagpatuloy natin sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan. Amen. So pagpatuloy po natin. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Yun pala, no? Ulitin ko po, sino dito ang ipinagmamalaki na siya ay may kahinaan? Amen. Ganun pala, no? Sa pag-amin pala natin na tayo ay mahina, dun natin makikita o mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Truly, kapag hinayaan natin na ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus ang dumari sa mga kahinaan natin, makakamit natin ang tunay na breakthrough. Amen. So, dito sa mga verses na to, makikita natin na sa kabila ng kahinaan or limitasyon ni Pablo, inaas niya ito bilang pagkakataon upang makilala ang tunay na lakas na nagmumula kay Kristo. Kaya maging ganun din tayo, no, na sa kabila ng lahat, sakit, karamdaman, kahirapan at kapighatian, magpatuloy lang tayo. Kasi alam naman natin na andyan ang grasya ng Panginoon. At alam natin na sa mga pagsubok na yan, ipinapakita ng ating Diyos kung gaano kamangha-mangha ang kanyang pagkilos. At siya lang talaga ang tunay na pagkukunan natin ng lakas. Amen. So, dako po tayo sa Philippians 4:13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. So, sa halip na tignan natin ang ating mga kahinaan bilang kabiguan, dapat natin makita ang mga ito bilang pagkakataon upang magtiwala pa sa kapangyarihan ng ating Diyos. Amen. So, minsan nagiging masyado tayong komportable at umaasa tayo sa ating sariling lakas kapag tayo nasa mabuting kalagayan. Kaya rin, pinapahintulutan nito ng ating Diyos para magising tayo. Amen. So, dako naman po tayo sa Isaiah 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Amen. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Amen. Hallelujah. So, naiisip niyo po ba na ang inyong mga limitasyon at kahinaan ay hindi hadlang kundi mga yaman na maaaring magdala sa iyo sa malalim na relasyon sa Diyos. Amen. So, we must see our weakness not as an obstacle, but as a beautiful opportunity to experience Christ's strength more. Amen. So, kung ngayon mga kapatid, nakakaranas po tayo ng mga pagsubok habang tayo patuloy na lumalapit pa sa Panginoon habang naglilingkod tayo, huwag tayo panghinaan ng loob or huwag tayo manghihina dahil alam naman natin nandyan yung Panginoon, no? Andyan yung lakas ng Panginoon, patuloy siyang kumikilos sa mga buhay natin. Ang kailangan lang natin gawin is patuloy natin itaas yung mga kahinaan na ito para ang lakas ng Panginoon nang sumaatin. Amen. Kaya I believe din po na yung mga nararanasan po natin ngayon is mapapagtagumpayan natin yan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yun lamang po